Hello po, ito po ang part 3 ng aking frozen shoulder journey. Before po ako mag-start, let me give you a quick summary. So nasubukan ko na po ang hilot, nasubukan ko na po ang acupuncture ilang beses, at nasubukan ko na rin po ang chiropractor for 2 sessions. Tapos nasubukan ko din po ang PT ng mga ilang sessions din yon. Kani siya mag-recommend ako gina-recommend lang. And nakapag 1 session na rin po ako ng injection. And wala pong nangyari doon. So, umpisa na natin ang kwento. So, ito nga, nauwi na namin yung aming iTera Care at si mama naman ay daily na nagbo-blower para sa kanyang diabetes habang ako naman ay nagbo-blower para sa aking frozen shoulder. So, bakit nga ba ako na-bother sa aking frozen shoulder? So, i-share ko po sa inyo kung ano po yung mga bagay-bagay na hindi ko magawa noon dahil sa aking frozen shoulder. So unang-una, hirap po akong magsuot ng damit. Magsuot at maghubad ng damit. Kailangan pong may umalalay sa akin sa pagsusuot at paghuhubad dahil sobrang sakit po talaga niya. Hirap din akong mag-strap ng aking bra. Kasi nga, di ba, yung kamay, hindi natin mailagay dito sa likod. So, hanggang dito lang. So, talagang kailangan ko ng alalay. Hirap din akong itali yung aking buhok. So, sa mga nakapansin, nung panahon na malala talaga yung aking frozen shoulder, hanggang dito lang po yung buhok ko. Kasi nga, hindi ko siya pinapahaba dahil ang hirap talagang itali. So, hirap din ako mag-drive kasi nga, di ba, dapat safety talaga, dalawang kamay yung lalagay mo. So, nung panahon na yon talagang umiiwas din ako na magbiyahe masyado, so lagi lang city driving, saka yung mga importante lang talaga na lakad. Iniiwasan ko talagang magmaneho lalo na sa malalayong lugar kasi sumasakit po talaga siya. At saka buti na nga lang at automatic po yung sasakyan ko, so hindi ko na kailangan mag-change ng gear. Sa pang problema na na-encounter ko, nakakahiya tuwing ako ay nag-grocery or namamalengke kasama ang mama ko. Kasi nga, hindi ako pwedeng bumuhat ng mabigat. Dito nga pala sa kabilang meron din akong tennis elbow dito na history. So, eto lang yung pang bitbit ko talaga. Kasi ayoko ma-trigger na naman uli yung aking tennis elbow. So, ang nangyayari, pag nag-grocery or namamalengke kami, ang ending, si mama ko na 70 plus years old, siya yung nagbibitbit. Kaya yun yung dahilan kaya napabili ako ng trolley kahit ayaw ng mama ko kasi nga daw sa gabal pag pumapasok sa palengke na may hinihila ka. Sabi ko, bahala ka dyan kasi nakakahiya na yung siya ang nagbibitbit. At least yun, ako nang humihila. Okay lang. Hirap din akong kargahin si Cassie ng pagganito kasi nga masakit yung aking shoulder. So madalas naiiwan ko si Cassie sa bahay sa mga lakad-lakad namin. So kawawa naman siya, naiiwan sa bahay. Hirap din akong matulog na nakatagilid sa aking left kasi nga 'di ba nadadaganan nito. So masakit. So laging nakaganon lang ako. Kahit na nga pag naka-right ka kasi siyempre 'di ba nakabitay siya. So mahirap. So, ipakikita ko na po sa inyo ang aking ginagamit para sa aking frozen shoulder. Ito po ay ang iTera Care. Kung titignan nyo, para siyang ordinary na hair blower, pero hindi po dahil meron po itong crystal dito sa tube na ito. Papakita ko. Wait lang. Ayan. So, makikita nyo, ayan, may crystal po siya. Tapos, meron po kasi siyang terahertz technology dito sa device na ito. So, ano nga ba ang proper na paggamit ng device na ito? So, ito po makikita nyo, meron po tayong tinatawag na protocols. Hindi po basta-basta na mag-blower na lang kayo at gayon na i-expect ninyo na magiging maayos na po agad yung inyong frozen shoulder. Ito naman po ang protocol for the frozen shoulder. So, ano-ano nga ba ang nag-improve sa aking frozen shoulder mula nang gamitin ko itong iTera Care 1? Unang-una ay itong stiffness dito sa aking leeg. So, eto, papansin nyo dito, merong malaking bukol talaga dito noon. Masakit siya, para siyang bato. Ang tigas-tigas niya. At naiangat ko na po ang aking kamay pataas. At dito naman din po sa side. At syempre, dito po sa likod, ay pwede ko na pong kamutin ang aking likod. Nawala din po yung aking muscle spasm kasi meron po talaga akong nafe-feel na parang bato dito na tumitigas. Talagang napaka-uncomfortable po noon pag sumasakit siya. Ano nga ba ang mga natutunan ko mula nung gamitin ko ito? Nalaman ko na hindi pala enough yung
hot compress na ginagawa ko noon. Kasi bumili talaga ako nung rubber na hot compress tapos naglalagay ako nung hot liniment afterwards. Hindi siya enough. Hindi enough yung heat para pumasok or mag-penetrate. Compared nung ginamit ko na ito, talagang pasok na pasok yung init. Kasi nga, malalim yung penetration ng heat. Hindi rin enough yung cold compress na siya namang in-advise nung second Cairo na pinuntahan ko dahil sabi niya hindi na daw uso yung hot compress, dapat cold compress na yung ilagay ko. Sinubukan ko rin po yun pero hindi po talaga gumana. And lastly lang po, paalala sa mga gustong bumili nito at gustong makatipid, marami pong peking binibentang ganito sa mga online shopping platforms. So mag-iingat po tayo. Bumili lamang po kayo sa mga authorized dealers dahil sila po ang mag-guide sa inyo kung paano po ang tamang paraan ng paggamit nito at meron din pong warranty itong device. Marami din po kaming nakausap na ng mga tao na nasubukang bumili ng mga peking produkto, talagang wala pong effect at wala din po itong crystal. Plastic lang po yung nandito. So yun lamang po, sana kung meron kayong mga kakilala o kayo mismo ay merong frozen shoulder ay wag po kayong mag-atubili na mag-message sa akin para po kayo ay matulungan din. Thank you for watching. If you enjoyed this video, remember to give it a thumbs up and hit that subscribe and notification bell for more content like this. See you on the next one.